Hello guys, I'm Chicken. So today we're gonna be smoking one cigarette while talking about God's existence. First, before we get into that, let's get this lit up. Lumaki ako sa isang Christian church. And nung bata pa ako, pansin ko na ang unfairness ng mundo. Yung mga buting tao, nahihirapan. Yung mga salbahe, yung masasama, yung mayaman. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sabi ko, kung totoo ang Diyos, bakit niya hinahayaan itong mangyari? Kung 14 years old ako, naging atheist ako. Hindi ako naniniwala na may God. Pero nangyari ang isang bagay na nagpabago sa akin. Naranasan ko ang presence ni God sa buhay ko. At nawala yung doubts ko. Alam nyo, ibang-iba ang mga ways ni God. Siya ay God of love at siya din ay God of justice. Minsan nangyayari ang mga masasamang bagay o bad things dahil sa imperfection ng mundo at dahil sa kasalanan. Hindi dahil kalooban ng Diyos na mangyari yung mga bagay na yon. Halimbawa, yung mga natural disasters, yung mga sakit, yung mga aksidente, hindi ito gawa ng Diyos. Pero pinapayagan niya ito na mangyari dahil meron tayong tinatawag na free will. At minsan, maganda ang plano ni God kaysa sa ating mga iniisip. Pero ang importante, miracles happen every day. Sa mabubuting tao, sa masama, sa believers, at sa non-believers. Tulad ng isang taong may sakit, gumaling. O isang pamilyang nagkasama-sama muli. Nung time na yon, doon ko na-realize na totoo ang Diyos. Siya ay laging gumagawa ng paraan sa mga bagay na nakikita natin at hindi natin nakikita. Naranasan ko rin na kapag nasa lowest point ako, doon ko nakikita at nararamdaman ang presensya ng Diyos. Tulad ng isang beses, nagkaroon kami ng problema ng pamilya ko ng financially. Pero biglang dumating ang tulong mula pa sa mga taong hindi namin inaasahan. Kaya naman, nung nagkaroon ako ng psychotic depression, halos mawalan ako ng pag-asa. Pero dahil nakita ko kung paano ako inalagaan ng mga taong mahal ko sa buhay, at nakita ko ang kamay ng Diyos sa lahat ng ito. Kaya nga sinasabi sa Psalm 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong sira at inililigtas niya ang mga may espiritong nadudurog. Kaya sa mga nagda-doubt dyan, encourage ko kayo na mag-pray and observe ninyo yung mga nangyayari sa buhay ninyo at makikita ninyo kung paano gumagawa si God ng ways sa ways na hindi man natin nakikita o nakikita natin. Sabi nga sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." At yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo. And sa next video, pag-uusapan natin ang Holy Trinity. Salamat sa panonood and see you in the next video.